Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to click the notification bells para palagi kayong updated sa mga video ko. Mag-subscribe na po kayo sa Jolly Meow. Thank you po! So for today's video guys, ito po ay continuation ng video ko kanina sa Kingsbury Garden. Matapos po kami pumunta doon, ay pupunta tayo ngayon sa Minister Island. Ito po ay makikita sa Canada ng St. Andrew. And finally, nandito na po tayo. Tingnan nyo naman guys, napakaganda po ng tanawin at malamig yung simoy ng hangin dito. Tingnan nyo naman guys, imagine nyo, ikaw yung may-ari ng buong islang ito guys. Sobrang yaman mo talaga. At tsaka guys, tingnan nyo, napapansin ko po yung bahay dito sa Canada ay more on gawa sa mga bato. Siguro kasi nag-snow, kaya kailangan mas matibay yung mga bahay nila dito. At ito po yung mansion ng may-ari guys. Sobrang laki guys. At bago nga pala nakapunta kami dito sa island na to guys, ay kailangan muna antayin muna mag-low tide para makatawid yung sasakyan nyo. Dadaan muna tayo sa gitna ng dagat guys. Kailangan low tide at mahigpit po yung security papunta dito guys, kasi nag-iingat po sila kasi sa loob po ng mga mansion guys, mayroon pong mga antik na mga bagay, mga kapanahunan ni Rizal. Mahal po siyang ibenta kasi kaya ganun sila guys, binibilang nila kung ilan yung nasa loob ng sasakyan guys. Halimbawa high tide na, lahat ng mga tao nakaalis na po sa islang to. Kung hindi, may record po guys. Kaya kailangan makaalis lahat po ng mga turista dito guys. At finally guys, nandito na po kami sa loob ng mansion guys. Tingnan nyo naman, wow! Napakaganda guys. Sobrang yaman po talaga ng may-ari nito guys. Tingnan nyo. Naglibot-libot kami dito guys. Imagine nyo guys, 50 rooms, 50 na mga kwarto sa loob po ng mansion na to guys. Nakakagulat. At tingnan nyo naman yung mga antik na mga kagamitan nila dito guys. Kaya sila mahigpit. At bawal po hawakan yung mga kagamitan dito guys. Kasi luma na siya, na siguro para ma-aware po kami sa mga turista na bawal siyang hawakin kasi matagal na po siya, para ba manatiling tawag nun, para hindi pa mas lalong masira, kaya bawal siyang hawakan. Kailangan tingin-tingin ka lang guys. Ito nga pala, kwarto po to ng may-ari guys. Tingnan nyo naman, napakaganda yung sa loob ng kwarto niya. Makaluma, mga kapanahunan to ni Jose Rizal. Alam nyo po guys, yung story itong mansion na to guys, ang storya ng island na to guys, yung may-ari nito guys ay napakamasipag at sobrang yaman niya po guys. Pero nung namatay siya, ipinamana niya po to, lahat po ng mga niya, ari-arian, pinamana niya sa anak niya, at tapos namatay, tapos ipinamana sa niece, yun po. Tapos bigla na pong na bankrupt, kaya no choice po, kailangan ibenta. Kasi kapag hindi nila bibenta, kukunin po ng gobyerno lahat ng mga may-ari, lahat po ng ari-arian nila. Kaya kailangan po ibenta sa maliit na halaga. No choice po sila guys, kailangan ibenta talaga. Sayang naman. Opo, mahirap pala maging mayaman din, no? Kailangan mas matalino ka, tapos kailangan i-handle mo. Like ngayon guys, ang nakabili nito ay gobyerno guys, gobyerno po ng Canada, kasi maraming mga taong mga curious sa island, kaya maraming mga turista ang pumupunta dito guys. Tingnan nyo naman guys, ito yung kwarto ng asawa ng may-ari guys. At yan po yung sinaunang mga damit ng mga bata guys. Tingnan nyo, napakaganda niya po guys. At lang siya, para sa akin bongga siya, pero parang simple lang. Simple pero mga antik na mga kagamitan guys. Tingnan nyo, at maganda po yung labas. Tapos ito po, another room na naman guys. Iwan ko kung sino may-ari dito.
siguro mga kapatid ng may-ari or mga apo, pamangkin, yan po. Third floor po siya. Hanggang libot-libot lang muna, naglibot-libot ako guys. Sobrang na-amaze po ako sa napakalaking bahay nila. Every room mayroong sariling CR. May bathtub. Bongga. Ang ganda ng buhay. Tingnan nyo naman. Tapos ito po yung salasala nila. Napakaganda. Every room may sala. Tapos another kwarto na naman. Naglibot-libot lang kami guys. Actually napakalaki niya guys. Wow, ganda po ng sala set nila. Ang sofa. Napakaganda naman. Kwarto na naman. Alam nyo guys, very antique talaga yung mga kagamitan nila dito guys. Sobrang antique talaga. Tapos siya. Nakaka-amaze. May mga lumang mga upuan. Yan po yung partner busy. Naglilibot-libot din. Sobrang ganda po sa loob. Ito naman, another kwarto naman guys. Napakabongga po ng mga kwarto nila. Sobrang, at tingnan, yan pala yung picture. Dati yan pala yung, kuha ng mga picture. Maraming mga picture din dito sa loob. Mga picture frame. Wow! Ang ganda po ng, ng barko. Napakaganda. Ito naman din, sala nila. Tingnan nyo. Ang ganda talaga guys. Tapos lumang damit. Yan yung social na damitan dati. Napakaganda. Alam nyo guys, yung mga maid dito, napakaswerte nila at pinagmamalaki nila na naging amo sila ng napakayaman na may-ari ng island guys. Kasi kapag wala sila, parang amo na din sila guys. Oo. Kasi tingnan nyo guys. Tingnan mo, may bathtub na naman. Bongga talaga guys. Ito din. Sala na naman to guys. Tingnan nyo. Lumang kalo. Ano ba yan? Hat ng mga babaeng mayaman. Mga lumang damit. Tapos mga painting. More on painting. Bakit nung unang mga panahon, mahilig na talaga sila sa mga painting. Wow, another naman, barko. Napaka-mahal siguro niyan. Tapos mga ito yung cabinet nung sinaunang panahon. Napakaganda. Tingnan nyo guys. Papasok na naman ako dito. Cabinet nila guys. Ito yung lalagyan nilang mga damit. Yan po yung mga damit. Bawal talaga siyang hawakan guys. Tingnan nyo. May mga nakalagay na sign. Ito nga pala yung guys, yung nila. Tawag yun? Mga mananahi. Tingnan nyo guys. Yan yung obra niya. Napakaganda po yung mga niya. Mga tinahin niya guys. Tingnan nyo. Sobrang ganda. Details. Very talented talaga. Tingnan nyo guys. Ito yung sa labas. Ibang na naman to guys. Ibang area. Tingnan nyo guys. Ito yung nila. Sala set. Yung cabinet nila. At mga painting. Yan po yung mga picture ng mga ng may-ari guys. Pamilya ng may-ari guys. Ito. Alam nyo guys. Kung ito naman guys. Kwarto ng mayordoma nila guys. Tingnan nyo guys. Napaka social. Tingnan nyo social. Katulong ka lang. Ka lang maid. Pero maganda yung mga kwarto nila. As in, maganda yung treatment sa kanila. Tingnan nyo. Yan yung kwarto ng pinaka mayordoma guys. Tingnan nyo. Sobrang ganda. Sa loob. Bongga.
Yan yung ano niya, background sa labas. Sobrang ganda niya guys. At ito naman guys, yung kwarto ng kusinero. Tingnan nyo guys, napakaganda ng kwarto ng chef. Bongga. Mga ano, astig siya. Mga ano, damit ng mga maid at yung ano, ito po yung ano nila, kusina ng mga katulong. Tingnan nyo, napaka ganda. At ito yung lumang refrigerator. Mayroon palang refrigerator na dati. Ito yung kusina nila. Tingnan nyo guys, yung ano nila, nung kitchen nila. Tas lababo. Very antique yung ano nila. Yung mga, yan yung lutuan nila. Tapos, parang stove. Wow, bongga. Tingnan nyo guys. Tapos, libot-libot pa kami guys. Yan, dyan daw ko no, sabi ng fiancé ko. Dito kami kasi ewan ko, nakalimutan ko kung ano dito. Parang mga kusina, kusina, lalagyanan ng mga pinggan, baso, ganun. Ganun pala. Tapos, katapos guys, at saka nga pala guys, mayroong hagdanan pang mayaman. Yung hagdan ba ng may-ari, ang mga katulong, bawal ka dun dumaan. Yun yung rules. Kailangan mga amo lang ang dadaan dun, or pamilya ng amo or mga bisita. Pero ikaw nakatulong ka, bawal ka dun dumaan. Meron hagdan para sa'yo. Ganun pala. Ito pala yung mga upuan ng hari at reyna. Tingnan nyo guys. Napaka-unique. At pumunta na pala kami guys sa bath house nila guys. Tingnan nyo. Sobrang yaman talaga. Meron pa silang sariling bath house. Pababa kami yan guys kasi second floor. Yan, papunta sa bath house nila guys. Napakaganda. Pagkatapos nga pala namin guys pumunta sa bath house nila guys, mamaya pupunta kami sa mga kulungan ng baka at pig, mga chicken nila. Sobrang guys, wow, napakagandang guys, tanawin, napakagandang beach. Tignan nyo, ang linaw-linaw, bongga, napakaganda talaga guys. Social talaga guys. At finally guys, nandito na pala kami sa, imagine nyo guys, yung hayop nila, napakaganda ng kulungan. Malaki yan sa loob guys, tingnan nyo, napakalaki yan sa loob. Yan po yung kulungan ng baka. Yung baka nila guys, every baka mayroon silang kulungan. Tas mga chicken, tapos baboy, meron din. Yan po yung nila. Tingnan nyo sa loob guys. Napakaganda. Every guys, mayroong mga, ito yung kulungan ng baka. Tingnan nyo guys sa loob. Naglibot-libot muna ako guys. Tingnan nyo. Napakaganda. Imagine nyo, sariling pa lang yan ha. Kulungan lang yan ng hayop, pero binunggahan nila. Naglibot-libot kami dyan guys. Yan po yung kulungan ng baka. Mga kalesa, mga lumang sasakyan. Yan, tingnan nyo guys. Napakalaki niya. Siya, malaking espasyo ng mga baka. Alagang-alaga nila yung mga hayop nila guys. Mga lumang karwahe. Sobrang yaman talaga guys. Na-maintain ng may-ari. Sayang yun talaga. Kung tumatanda talaga tayo, namamatay talaga tayo.
Tingnan nyo guys, yung lumang sasakyan. Napakaganda.